ang abante sa tanghali. Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Jokno. Sa konteksto po natin na sa PINA ang pinag-uusapan. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here. July 21, 2026, ako inyong kaabante Jigo Postolero para sa Abante sa Tanghali. Sa anipuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headlines. Tax records ni Vice President Sara Duterte hindi pa maaaring ilabas ng BIR ayon yan sa impeachment court. Defense team, wala pang pasya kung iaakyat sa Supreme Court ang pagpapasupina sa bank records ni VP Sara. Bureau of Immigration, kinumpirmang nagplanong umalis ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., kumbinsido na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. INC magsasagawa ng aktibidad sa July 27 kasabay na ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Lieutenant General Antonio Navarrete itinalagang bagong AFP Chief of Staff. Pasaherong patungong Bacolod na aresto sa NAIA dahil sa talbog na tseke. Sa ating abroad ngayon, Iran handang-handa na sa posibleng digmaan laban sa Amerika. Samantala sa balitang sports, Philippine Men's Football Team roster para sa 2026 Asian Championship pinangalanan na.
Sa ating Showbiz Alert, Corina Sanchez Rojas, wagi bilang Best News Anchor sa FAMAS Broadcast Awards. Dating Congressman Joey Salceda itinalaga bilang hepe ng Presidential Legislative Liaison Office. Sumaabante naman sa balitang yan si Abante reporter Eileen Taliping. Flash Report. Hinirang ng Malacanang si dating Congressman Joey Salceda bilang bagong kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa press briefing ngayong Martes. Ang appointment ni Salceda ay hudyat ng pagbabalik nito sa gabinete. Si Salceda ay naging Presidential Chief of Staff noong 2007 at humawak din ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan mula national hanggang lokal na pwesto. Ang PLLO ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng Office of the President at Kongreso upang isulong ang mga prioridad na panukalang batas at mga pulisiya ng gobyerno para sa pakinabang ng sambayanan. Ako si Eileen Taliping, Abante. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Naglabas na ng desisyon ang Senate Impeachment Court sa mga kahilingan ng House Prosecution kaugnay ng mga subpina para sa record na may kaugnayan sa umunoy yaman ni Vice President Sara Duterte. Pinagbigyan ng Impeachment Court ang hiling na makuha ang tax records at peso bank accounts ni VP Sara ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Manscarpio, gayon din ng 19 na korporasyon at isang partnership mula pa noong 2007. Pinayagan din ngunit may kondisyon ang supina para sa mga record ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Bago ito gamitin sa paglilitis ay isa sa ilalim muna ang mga dokumento sa private na pagsusuri ng impeachment court upang matiyak na walang sensitive na impormasyon o state secrets na mailalantad. Samantala ay binasura ng korte ang kahilingan para sa foreign currency deposit records o dollar accounts maliban na lamang kung may nakasulat na pahintulot mula sa mga depositor. Inatasan naman ang Bureau of Internal Revenue or BIR, mga bangko at AMLAC na isumiti ang mga hinihinging dokumento hanggang July 30. Defense team wala pang pasya kung iaakyat sa Supreme Court ang pagpapasabina sa bank records ni VP Sara. Mabante naman sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Inaasahan na raw ng defense team ni VP Sara Duterte ang pasya ng impeachment court sa isyu ng pagpapasapina sa mga bank records, AMLAC reports at tax documents ng VP at ng kanyang mister. Sabi ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na nilatag naman niya ang mga dahilan kung bakit nila tinututulan ang pagpapasapina sa financial records ng VP at mga batas na malalabag kapag ginawa ito. Pero nasa mga senator judges pa rin naman na niya ang pagpapasya sa issue. And we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So tayo, we just submit to the ruling of the court, but again, without prejudice, siyempre sa mga remedies that are available. Hindi naman na niya kagaya sa regular court na maaring maghain ng motion for reconsideration sa impeachment court, kaya ang maari lang nilang takbuhan ay ang Korte Suprema. Pero ang nasabing hakbang ay hindi pa niya napag-uusapan ng buong impeachment team kung gagawin nga nila o hindi. Kailangan din anyang makonsulta si VP kung iaakyat sa SC ang desisyon sa pagpapasapina sa kanyang financial records. Yung pag-akyat pa lang sa Supreme Court, di pa namin na-desisyonan, meaning you never know, baka hindi naman kami umakyat talaga. We need to discuss if we think it would be advantageous for our case to go up. Plus, definitely it has to be a discussion. There has to be a discussion with the client. Magugulitang noong Huwebes ng gabi nang mapaulat na nakita si VP Sara sa naiya pasakay ng Qatar Airways. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Naniniwala si Atty. Michael Poa, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na walang magiging malaking epekto sa kanilang kampo ang pagsusupina sa bank at tax records ng Vice Presidente. Sa programang Memo with Corina Sanchez ng Billionaire News Channel, sinabi ni Poa na bagaman matagal na nila itong napaghandaan, alam niyang hindi ito makakaapekto sa kanilang terorya ng impeachment case.
Kasabay nito ay muliling giniit ni POA na hindi otomatikong mabubuksan ang bank accounts ng Vice Presidente kahit na may impeachment case ito. Pagdating sa bank secrecy, we also have to recognize na impeachment is an exception. Pero ang pananaw namin dito, hindi kasi automatic yon. Hindi porket may impeachment ka, pwede mo nang buksan ka agad lahat ng bank accounts. First, again, you have to fulfill the twin requirements of having it particularly described, kung ano yung hinihingi mo, at kung yung hinihingi mo ay directly relevant sa paglilitis. At syempre, sa aming pananaw ay hindi. But obviously, the prosecution had a different position. Sa ngayon, aniya, ay pag-uusapan pa nila sa defense team kung hihiling sila ng Korte Suprema ng temporary restraining order hingil sa pagsusupina sa financial records ni VP Sara. Hindi maaaring sumiti kaagad ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio at ng iba pang kaugnay na kumpanya. Ayon naman kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kailangan munang matugunan ang mga legal requirements sa ilalim ng tax code. Kabilang ang posibleng pagkuha ng pahintulot mula kay Pangulong Bongbong Marcos bago maisapubliko ang naturang mga dokumento. Nilinaw din ni Tongol na ang pagbibigay ng pahintulot ng Pangulo ay hindi maituturi na hakbang laban sa Vice Presidente, kundi paggalang sa kapangyarihan ng impeachment court bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Nakatakdang isumite sa July 30 Webes sa mga dokumentong hinihingi ng korte, kabilang dito ang bank records, AMLA documents at tax records sa may kaugnay na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Tinutulan ni Senator Judge Robin Padilla ang pasya ng impeachment court na paboran ang pagpapasupina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Padilla, dapat igalang ang karapatan sa equal protection sa ilalim ng Constitution at dapat ipatupad ang parehong pamantayan sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Binanggit din niyan ang pananaw ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago na nagpapaalala na ang constitutional analysis ay isang technical na usapin na nangangailangan ng mahigpit na due process. Nagbabala rin si Senator Padilla na ang hindi pantay na pagpapatupad ng patakaran ay maaaring magdulot ng maling pananaw sa proseso ng impeachment. Senator Amy Marcos, kondisyonal ang pagsuporta sa pagsabina sa financial records ni VP Sara. Umaabante naman sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Pabor si Senator Amy Marcos na ipasapina ang mga bank at BIR records ni VP Sara Duterte. Ngunit dapat niya ay limitado lamang sa kanyang termino bilang pangalawang Pangulo. Sabi ni Marcos, malinaw ang mga tinatakdang alituntunin ng Korte Suprema hinggil sa usapin. Kaya't nanindigan ng senadora na hindi dapat isama sa mga isapina ang mga bank, BIR at AMLAC record ni VP Sara sa panahon na hindi pa siya Vice Presidente. Binanggit ni Marcos na malinaw ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang mga paratang sa isang impeachment ay dapat tumukoy lamang sa mga ginawa ng opisyal sa kasalukuyan nitong katungkulan. Nagsimula ang termino ng Vice Presidente noong June 30, 2022, kaya't hindi niya maaring saklaw ng impeachment ang mga panahon na hindi pa siya Vice Presidente. Git pa ni Marcos, kung may kaso tungkol sa mga naipon na ari-arian bago ang kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, ang nararapat na forum ay ang mga regular na korte at hindi ang impeachment court. Ako, si Dexter Ganibe. Abante. INC magsasagawa ng pagtitipon kasabay ng SONA ni PBBM. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Muling magsasagawa ng pagtitipon ang Iglesia ni Cristo sa July 27 kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa ambush interview sa Campo Crame kaninang umaga. Ayon kay Nartates, makikipag-ugnayan sila sa INC sa gagawin nilang pasasalamat at sa lugar na pagdarausan nito.
Pagtitiyak naman niya magbibigay ng seguridad ng PNP sa aktibidad na base sa kanilang pagtataya ay posibleng 200 hanggang 100,000 mga miyembro nito. Sa ngayon, nakaayos na umano ang mga traffic arrangements sa Commonwealth Avenue para sa July 27 kung saan magkakaroon din ng zipper lane. Maliban sa pagtatalaga ng no rally zone, mayroon din silang barrier at civil disturbance management na magpapanatili ng kaayusan. Sinabi naman ni Nartates na kailangan makakuha muna ng permit ang INC bago sila payagan sa gagawin nilang aktibidad. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy. Ayon pa kay Bureau of BI spokesperson Dana Sandoval, alam ng kampo ni Romualdez sa mga umiiral na derogatory records at mga restriksyong ipinatutupad. Dagdag niya, kung may naging aktwal na tangkang umalis ng bansa, ipatutupad ng Bureau of Immigration ang nararapat na batas. Wala namang ibinigay na karagdagan detalye ang Bureau of Immigration tungkol sa umano'y plano o kung kailan ito dapat mangyari. Patuloy naman nakabantay ang mga otoridad sa anumang posibleng paglabag sa mga umiiral na alituntunin sa paglabas ng bansa. Samantala, nilinaw naman ng abogado at tagapagsalita ni Attorney Elaine Atienza ni dating House Speaker Romualdez na nasa bansa pa rin ang kongresista. Aniya, walang balak na umalis ng bansa si Romualdez at handa umano niyang harapin ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa isinasagawang investigasyon ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo na sino mang may sapat na ebidensya ng katiwalian ay dapat managot sa ilalim ng batas, anuman ang kanilang posisyon o relasyon sa kanya. Binigyan din ni Castro na hindi makikialam ang Pangulo sa magiging resulta ng preliminary investigation kahit pa pinsang buo nito si Romualdez. Sinagot din ng Malacanang ang mga paratang ng selective justice at hinikayat ang mga kritiko na magsampa ng kaso kung mayroon silang konkretong ebidensya laban sa sinumang pinaniniwalaan nilang sangkot sa katiwalian. PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kumbinsido na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Edwin Balasa. Digo, naniniwala si Philippine National Police Chief Police Colonel General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa Pilipinas pa rin ang puganting negosyante na si Charlie Atong Ang. Sa kabila ito ng mga usapang nakalabas nito ng bansa. Sa ambush interview sa Campo Crame kanina, sinabi ni Nartates na base sa last known location o huling lugar na pinuntahan ni Ang ay nasa Pilipinas pa rin ito. Gayunman, sinabi nito na patuloy ang verifikasyon sa mga ulat kung nakalabas na nga ba ng bansa si Ang. Nabatid na mayroong 20 million na pabuya para sa ikadarakip ni Ang na itinuturong pangunahing suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Epektibo ngayong Martes, July 21, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos magpatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Batay sa Department of Energy or DOE, maaring umabot ang dagdag presyo sa 3 pesos at 65 centavos kada litro sa gasolina, 10 pesos at 68 centavos sa diesel, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Bagamat magkakaiba ang aktwal na ipinapatupad ng bawat kumpanya, sa unang bugso ng price adjustment ngayong Martes, nagtaas ang Pilipinas Shell at Sea Oil ng 3 pesos at 60 centavos kada litro sa gasolina, 8 pesos at 20 centavos sa diesel, at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. May kasunod pang dagdag sa diesel at kerosene sa July 22 at July 23. Inuugnay ang panibagong oil price hike sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdulot ng pagmahal ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil sa sunod-sunod na price adjustments, umabot na sa 46 pesos at 20 centavos kada litro ang net increase sa gasolina, 39 pesos at 75 centavos sa diesel, 36 pesos at 62 centavos sa kerosene mula nang magsimula ang taon.
Dahil naman sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, muling nagpatupad ang ilang industriya at kumpanya ng hybrid work arrangement. Pero ayon naman kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, nasa pamunuan na ng mga kumpanya at employers ang pasya kung babalik pa sa work from home system. Aniya, hindi kasi akma sa ilang industriya ang work from home scheme. Isa pa aniya, hindi rin naman pang matagalan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na't meron namang ginagawang pagsisikap para magkasundo ang Estados Unidos at Iran. Metro Balita. Sa ating Metro Balita, Uplan Bisita Eskwela ng QCPD, pinalakas ang security sa mga paaralan. Umabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Pinatibay ng Quezon City Police District o QCPD ang mga hakbang nito para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Uplan Bisita Eskwela mula July 10 hanggang July 16. Sa loob ng isang linggo, umabot sa 143 na personal ng QCPD ang nakilahok sa pagbisita sa iba't ibang paaralan sa lungsod kung saan nagsagawa sila ng kabuuang 113 na aktibidad. Kabilang dito ang pakikilahok sa mga flag raising ceremony, mga lecture at dialogue tungkol sa pag-iwas sa krimen, anti-bullying at awareness sa illegal na gamot. Dahil sa mga aktibidad, umabot sa 6,650 na mag-aaral ang nabigyan ng mahalagang impormasyon ukol sa kaligtasan at pag-iwas sa kriminalidad. Namahagi rin ng QCPD ng 1,365 flyers para lalong mapalaganap ang kamalayan sa mga programa at paalala sa seguridad. Ayon kay QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ipagpapatuloy ng QCPD ang pagpapatibay ng ugnayan sa mga paaralan sa pamamagitan ng aktibong presensya ng pulisya, mga programang pang-iwas sa krimen at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ako si Charmaine Abong, Abante. Banta ng pagpapasabog sa Pateros National High School, walang katotohanan ayon sa NCRPO. Umabante sa balita si Abante reporter Chil Imprido. Chil, balikan na lang po natin ang balita ni Chil Imprido. Mga balita sa labas ng bansa. Abroad. Ngayon. Sa balita sa labas ng ating bansa, iginit ng Iran na nasa full-scale war na ito laban sa United States habang patuloy ang paglalaban ng dalawang panig sa gitnang silangan. Ayon sa pamahalaan ng Iran, lalong lumala ang sigalot matapos ang panibagong pag-atake ng US sa ilang target sa kanilang teritoryo. Sa kabila nito ay nangako ang Iran na ipagpapatuloy ang mga hakbang nito bilang tugon sa mga aksyon ng United States. Patuloy namang nagbabala ang mga eksperto na maaring lalo pang lumawak ang sigalot at magdulot ng epekto sa security at economy ng buong mundo. It's game time. Para naman sa ating balitang sports, Philippine Men's Football Team roster para sa 2026 Asian Championship pinangalanan na. Umabante naman sa balitang yan si Abante Sports Reporter Jonas Lavarias. Nakatakda ng sumabak ang Philippine Men's National Football Team sa isa na namang matinding hamon matapos ilabas ang opisyal nitong roster para sa 2026 ASEAN Championship. Kompleto na ang lineup na sasabak sa regional tournament kung saan target ng koponan na makabalik sa knockout stage at makipagsabayan sa pinakamalalakas na bansa sa Timog Silangang Asya. Pangungunahan ni Sandro Reyes ang midfield kasama si Oscari Kekkonen, Cole Mroka, Kenji Nishioka, Javier Mariona at Gavin Muenz, habang nakahanda rin sa depensa sina Daisuke Sato, Christian Rontini, Santi Rublico at Jaime Rosquillo. Kabilang din sa roster ang mga forwards na sina Jarvie Gayoso, Andre Leopold, Pochoco Bugas, Aran Long, Andres Aldeguer, Martini Rey at Rafael Ritarita. Habang bubuo naman sa goalkeeping unit sina Quincy Camerad, Patrick Deito at Erit Mangawang. Sisimulan ng Pilipinas ang kampanya nito kontra Myanmar sa July 28. Susundan ang pagharap sa Laos sa August 2 at Thailand naman sa August 4 na parehong gaganapin sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapas Tarlac. Pagkatapos ito, haharapin naman ng national team ang Malaysia sa isang crucial away game sa August 8
kung saan 2 top teams lamang sa bawat grupo ang makakasiguro ng pwesto sa knockout stage. Ako si Jonas Lavarias, Abante. Showbiz Alert! Sa ating Showbiz Alert, Corina Sanchez Rojas, wagib bilang Best News Anchor sa FAMAS Broadcast Awards. Ang detalye sa umabanting balita ni Abante Showbiz reporter Lane Garcia. Kinilala ang veteranang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas bilang Best News Anchor sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards nitong Lunes, July 20. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat ang agenda anchor ng Bilyonaryo News Channel sa FAMAS dahil sa pagkilala sa kanya. Wow, ganito pala ang feeling ng FAMAS Award. Napakabigat pala nito. Pwede bang isang la? I think, no? Hindi ba? Okay. Marami pong salamat. Yes, 4 na dekada na po akong nagbabalita. Hindi masyadong halata. Bukod dyan, ibinahagi rin ni Corina na sa kabila ng mahigit 40 years niyang karanasan sa media, marami pa rin siyang natutuklasang kwento tungkol sa bansa. Sa loob po ng 4 na dekada, pakiramdam ko po sa isip ay nagawa ko na lahat, nakita ko na lahat. But guess what? Marami pa palang mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi ko pa alam at hindi ko pa nakikita. Nabanggit rin ng veteran journalist ang kasalukuyang pangyayari sa Senado bilang halimbawa ng mga balitang patuloy na nagbibigay ng interes sa publiko. Sa huli, walang hanggang pasasalamat ang nais ipaabot ni Corina sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino na maghatid ng patas at mas pinaigting na pagbabalita. At habang may balita, nariyan po ako. Hanggang ako po'y nakapagsasalita pa at nakakatayo. Thank you very much, FAMAS, sa pagkilala. Lane Garcia, Abante. Sa iba pang balita, balikan po natin ang report ni Chile Brido tungkol sa banta ng pagpapasabog sa Pateros National High School na walang katotohanan ayon sa NCRPO. Chill? Yes, Bea, pinabulaanan nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat sa Pateros National High School main campus kahapon. Nagdulot kasi ito ng pangamba sa publiko. Ito'y matapos ng i-post sa isang TikTok. Ayon sa NCRPO, sa isinagawa nilang investigasyon, naglalaman ng social media post ng umano'y planong pagpapasok ng 2 improvised explosive device at isang armas sa paaralan na agad iniulat ng isang concerned citizen sa mga otoridad. Bilang tugon, nagsagawa ng verifikasyon at security assessment ang mga tauhan ng Pateros Police, SWAT at Explosive Ordnance Disposal Unit sa loob ng paaralan. Wala na mga tagpuang pampasabog o anumang banta sa isinagawang inspeksyon. Pero bilang pag-iingat, pansamantalang sinuspende ng pamunuan ng paaralan ng face-to-face classes at inilipat sa online classes sa mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Chile Brido, Abante. Inayayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga Filipino photographers sa kanilang patimpalak sa fotografiya ngayong taon. Tampok naman sa photography contest ng PAGCOR ang temang Kids at Play na naglalayong ipakita ang mahalagang aral sa mga simpleng laro ng kabataan. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata ay hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi nakakatulong din sa paghubog ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at katatagan ng loob ng kabataan. Maaaring magsumite ng entry sa mga contestant sa 3 kategorya: conventional, mobile at drone. Mayroong 8 grand winners sa bawat kategorya kung saan maaaring mag-uwi ng premyo na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sinumang mananalo. Bisitahin ang PAGCOR website para sa mechanics. Susunod, pasaherong patungong Bacolod na aresto sa NAIA dahil sa talbog na tseke. Huwag bibitiw, magbabalik ang Abante sa tanghali. Natanggap mo na ba ang memo? Magandang umaga mga kababayan. Maghahatid ng mahalagang impormasyon sa sambayanang Pilipino. Especially for public officials who we vote into office. Makakasama natin ang batikan, pinagkakatiwalaan at haligi ng industriya
Corina Sanchez Rojas. Memo, 8 to 9 a.m. Monday to Friday. Simulcast on Billionaire News Channel. At mapapakinggan rin sa Melo 947 BFM. Best friend mo. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Bawat kwento may sariling anggulo. Bawat istorya may kanya-kanyang kwento. Lahat may katwiran, lahat may karapatan. Kapag may tinatago, may magbubunyag. Kapag may nag-uusisa, may nasasagot. Jigo Postolero At Aimee Sebastian, abangan kami sa Tonight. Alas 10 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Nagbabalik ang Abante sa tanghali. Pasaherong patungong Bacolod na aresto sa NAIA dahil sa talbog na tseke. Maabante sa balita si Abante reporter Chill Imprido. Bea Jigo, hawak na nga ng mga otoridad ang isang pasaherong nakatakdang bumiyahe patungong Bacolod matapos siyang masilbihan ng warrant of arrest sa NAIA Terminal 2. Naharap ang sospek sa 3 bilang ng paglabag sa Batas Pambansa bilang 22 o bouncing check law batay sa warrant na inilabas ng Metropolitan Trial Court Branch 154 sa Pasig City noong June 2, 2026 sa may kabuang piyansang 9,000 pesos. Dinala na itong suspect sa kustudiya ng Taguig City Police Station para sa kaukulang proseso. Pinangunahan ng Taguig City Police Station, katuwang ang PNP Aviation Security Group na NAIA Police Station 2, ang operasyon sa boarding gate ng South Wing Departure Area. Ako si Chill Prido, Abante. At sa iba pang balita, muling naghatid ng tulong ang Prague Management Corporation sa pamamagitan ng Tulong Abante Alagang BNC na ginanap naman sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong July 19. Mahigit 500 homeless individuals ang nabigyan ng libreng almusal bilang bahagi ng adhikain ng programa na makatulong sa mga nangangailangan. Dumalo naman sa aktibidad sina Abante Senior Vice President Jean Lacorte at Abante BNC Sales and Marketing Head Faith Abanyo upang makibahagi sa pamamahagi ng libreng almusal. Ipinagpatuloy ang pamamahagi ng libreng almusal matapos ang matagumpay na unang pagdaraos nito noong July 12 sa Tayuman, Maynila kung saan mahigit 500 individual din ang nabigyan. Sa ngayon, ayon sa Prague Management Corporation, layunin nitong dalhin ang programa sa iba pang lugar sa Metro Manila at ipagpatuloy ito tuwing linggo upang mas marami pa ang matulungan. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kasunod ng pagre-retire ni General Romeo Brawner Jr. Samantala, si Lieutenant General Ronald Gumirin, na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command, ang itinalagang bagong commanding general ng Philippine Army. Nagpaabot ng pagbati ang Department of National Defense kina Navarrete at Gumiran at nagpahayag ng kumpiyansa sa kanilang pamumuno para ipagpatuloy ang professionalismo at mahusay na serbisyo sa bansa. Ibinahagi naman ni dating DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na mahirap kasuhan ng China kaugnay ng AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa panayam ng memo ng Billionaire News Channel, sinabi naman ni Ian D. na hindi agad pasok sa cyber libel o slander ang naturang issue batay yan sa mga nalalamang impormasyon. Dagdag pa niya, hindi pa rin tiyak kung sino ang nasa likod ng paglikha o pagpapakalat ng naturang video. Git naman ni D, kailangan matukoy muna ang mga responsable bago masabi kung may maaaring pananagutang legal. Number one, kung libel, kinakailangan mong i-identify yung tao sa likod. No? Yun yung mahirap, yung specific na tao. Because for you to be able to identify sino yung handler ng account, you have to
force Meta or force TikTok to disclose the account holders. Ang pahayag ni dating DICT Undersecretary Jeffrey Iandi sa panayam ng Billionaire News Channel. Department of National Defense tiniyak na hindi aatras sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. We will not back down. Ito ang pahayag ng Department of National Defense kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng isang tauhan ng Philippine Navy. Sa pahayag ng DND, kinundina nito ang panibagong karahasan at pangaharas ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Bahagi nila ito ng malinaw na pattern ng provocative at hostile behavior ng People's Republic of China, lalo na umanong nagpapababa sa tiwala at kredibilidad dito. Iginit din ng DND na patuloy na binabaliwala ng China ang international law kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea, gayon din ang pinal at umiiral na 2016 Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Dahil dito, sinabi ng DND na lalo nitong pagtitibayin ang posisyon ng ahensya na palakasin ang deterrence capability ng bansa, mga alyansa at commitment na ipinagtatanggol ang mga teritoryo sakop ng Pilipinas. Kasabay nito, pinuri ng ahensya ang profesionalismo at katatagan ng mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre at sa West Frontier ng bansa. Ako si Edwin Balasa, Abante. Iginit naman ng Chinese Embassy na paulit-ulit na nagbabala ang Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard bago naganap ang insidente sa Ayungin Shoal na humantong sa paghataw ng baton sa isang miyembro ng Philippine Navy. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei, hindi umano pinansin ng mga tauhan ng PCG ang verbal warnings at sa halip ay nagpatuloy sa mga ginagawang panguudyo. Sa isang video na inilabas mula sa Beijing, makikita ang barko ng Chinese Coast Guard na lumalapit sa BRP Sierra Madre. Iginit din ni Guo na gumamit ng mga sagwan, mahahabang tungkod at iba pang bagay ang mga tauhan ng Pilipinas laban sa mga Chinese law enforcement officers. Nauna nang kinundena ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa isang miyembro ng Philippine Navy sa nasabing insidente. Nakasailalim ngayon sa state of calamity ang bayan ng Bagulin sa lalawigan ng La Union. Ayon sa abiso ng Department of Energy, umiiral ang price freeze sa nasabing bayan at kasama sa hindi dapat gumalaw ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nakasaad sa abiso ng DOE na ang pag-iral ng price freeze sa munisipalidad ng Bagulin ay dahil sa pagdideklara ng state of calamity bunsod ng dengue outbreak. Sa probinsya ng La Union, ang bayan ng Bagulin ang nakapagtalaga ng may pinakamataas na kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo na umabot na sa 251. Noong July 1 ay inaprubahan ni Bagulin Mayor Virgilio Flor ang executive order kung saan ay inuutos ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng paaralan sa bayan until further notice. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa sakit na dengue. Australia suportado ang drone capabilities ng Philippine Coast Guard. Umaabante sa balitang yan si Abante reporter Lian Bustillos. Malugod na tinanggap ng Philippine Coast Guard o PCG ang karagdagang suporta ng Australia para sa pagpapalakas ng aerial at maritime drone capabilities at training ng ahensya. Binisita ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang BRP Teresa Magbanwa sa Pier 15 port area sa Maynila ngayong araw kung saan niya inihayag ang naturang assistance. Saklaw ng panibagong assistance ang pagpapalakas ng drone capabilities at training ng mga PCG personnel mula 2026 hanggang 2030. Personal naman itong sinalubong
isinalubong ni na Department of Transportation Senior Undersecretary Mark Steven Pastor at PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavan. Bahagi rin ng programa ang static display ng mga drone assets na naunang ipinagkaloob ng Australia sa PCG bilang bahagi ng bilateral cooperation ng dalawang bansa kaugnay ng maritime domain awareness at operational readiness. Matapos ang programa ay nagsagawa naman ng pribadong pagpupulong sina Wong at Gavan at dito tinalakay nila ang maritime security at mga oportunidad para higit pang mapalawak ang kooperasyon ng Pilipinas at Australia. Tiniyak naman ng PCG na patuloy itong makikipagtulungan sa Australia upang palakasin ang maritime security at kakayahan ng ahensya sa pagprotekta sa maritime interest ng bansa. Ako si Lian Bustillos. Abante. Land Transportation Office nag-abiso sa publiko na pansamantalang hindi muna maggamit ng Land Transportation Management System dahil sa panibagong technical issue. Maabante sa balita si Abante reporter Franz Gratil. Yes, Bea, nag-abiso sa publiko ang Land Transportation Office o LTO na pansamantalang hindi muna magagamit ang Land Transportation Management System o LTMS dahil sa panibagong technical issue nito. Habang sinusolusyonan ng technical issue, pinapayuhan ng mga tanggapan at mga kinauukulan na ipagpaliban muna ang mga transaksyon na may kaugnayan sa LTMS. Matatandaan na nagkaroon na rin ng katulad na problema ang LTMS. Ginagawa naman ng LTO ang mga kinakailangang hakbang para maibalik sa normal ang operasyon ng LTMS sa lalong madaling panahon. Tiniyak din ng ahensya sa publiko na ang prioridad nila ay agarang maibalik ang operasyon ng sistema. Magbibigay naman ng karagdagang abiso ang LTO kapag naibalik na sa dati ang serbisyo nito. Ako, si Franz Gratil, Abante. Nasagip ng mga tauhan ng DENR Region 12 ang isang melon-headed whale na na-stranded sa baybayin ng Glan, Sarangani. Rumisponde naman ang team mula sa Sarangani Bay Protected Seascape para i-secure ito at awati ng pagdagsa ng mga tao upang hindi lalong mahirapan ang nasagip na balyena. Patuloy naman binabantayan ngayon ang sitwasyon ng naturang marine mammal na pinangalanang Uno. Ito kasi ang unang pagkakataon na mayroong isang melon-headed whale na sasailalim sa rehabilitasyon ng Sarangani Bay Protected Seascape Marine Wildlife Rescue Center. Ang melon-headed whale ay isang classified na bilang endangered species. Romney News. At sa mga balita sa ating probinsya, Kalayaan, Palawan, LGU, kinundena ang marahas o manong aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Mabante naman sa balitang yan si Abante reporter Romy Luzares. Maraing kinundina ng pamahalang bayan ng Kalayaan, Palawan ang insidente sa Ayungin Shoal matapos umanong gumamit ng dahas ang China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag ng Municipality of Kalayaan, iginit itong bahagi ng kanilang nasasakupan ng Ayungin Shoal at tinawag na iligal at mapanindak ang presensya ng mga dayuhang puwersa sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang paggamit umano ng dahas laban sa mga Pilipinong nagbabantay sa karagatan ay walang puwang sa maayos na ugnayang diplomatiko at paggalang sa soberanya. Nanawagan din ang Kalayaan LGU ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa West Philippine Sea habang sinuportahan ang panawagan ng pambansang pamahalaan para sa pananagutan sa mga insidenteng nagaganap sa karagatan. Binigyan din ng munisipyo na ang Ayungin Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa 2016 arbitral ruling at bahagi ng Philippine Archipelagic Waters. Ang Kalayaan ay sa Pilipinas, atin ang Ayungin Shoal. Ito ay ating ipagtatanggol ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan. Ako si Romy Luzares, Abante. Bataan, PNP at DepEd nagtulungan kontra sa mga pagbabanta sa mga eskwelahan sa Bataan. Mabante naman sa balitang yan si Abante reporter Johnny Reblando.
Nag-sanib person na ang Department of Education at Bataan Police Provincial Office ay sinagawang emergency consultation upang talakayin ang mga solusyon para makontrol ang anumang uri ng pananakot at magbabanta sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Bataan. Batay sa ulat ng Bataan Police Provincial Office, 3 bayan at 1 lungsod na ang nakatanggap ng pagbabanta na nagmula sa social media na hindi pa kilalang sender. Kabilang sa mga eskwelahan na ito ay ang bayan ng Orani, Orion, Balanga City at ang pinakahuli ay ang bayan ng Hermosa na siyang dahilan sa agarang suspension ng mga klase nito. Mahigpit na pinatupad na seguridad sa mga eskwelahan sa Bataan upang matiyak na magkaroon ng secure learning environment ang mga mag-aaral, mga guro at mga kawani ng eskwelahan. Johnny Reblando, Abante! Ang oras po natin ngayon ay alas 12:46 ng tanghali at ang oras pong yan ay hatid sa inyo ng Land Bank. Susunod, 20 tsugi at mahigit 100 nawawala dahil sa malawakang baha sa Afghanistan. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang Abante sa tanghali. Are you looking for your daily dose of sports, showbiz, and good vibes? Lunes hanggang Linggo, may dahilan kang tumutok para sa latest sports updates at hottest game discussion. Dito lang yan sa Abante Sports Now. Dito lang yan sa Sport Talaka. Para sa trending celebrity story, exclusive chika at showbiz happening. Marisol Academy. Abante Lily. Come sa Showbiz Police. Ae Mini. At para sa inspiring stories, fun conversation, at life tips na swak sa araw-araw. Jigo. Sabay. Pera Talks. Sports, showbiz, entertainment, all in one channel. Dito sa pinakamalaking tabloid brand ng bansa na mapapanood mo na rin sa TV. Abante! Kasama mo! Hoy! Ikaw! Ikaw nga! Makinig ka! May programa na handang talakayin ang mahalagang issues ng bayan. Pakinggan ang boses ng ating mamamayan. Kasama ang veteranong mamamahayag na si Ellie Saludar. Hoy! Listen! Lunes hanggang Biyernes, 4 p.m. Dito lang sa Abante. Kasama mo! Mga balita sa labas ng bansa, abroad, ngayon. Sa balita sa labas ng ating bansa, umabot na sa 20 katao ang nasawi habang mahigit 100 ang nawawala matapos manalasa ang flash floods sa lalawigan ng Nuristan sa silangang Afghanistan. Ayon sa mga otoridad, umabot naman sa halos 80 katao ang nasugatan habang malaki ang pinsalang idinulot ng baha sa mga bahay, sakahan at iba pang pampublikong facilities. Patuloy ang search and rescue operations habang pinaghihinala ang maaari pang tumaas ang bilang ng mga biktima dahil sa dami ng hindi pa natatagpuan. Nananawagan ang mga otoridad ng mga residente na umiwas sa mga bahaging lugar dahil may babala na mas malakas na ulan ang posibleng panibagong pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Mga kwentong trending. Hindi
lang sari-saring paninda ang dinarayo sa palengke, kundi pati na rin ang libreng live concert. Umani ng papuri sa social media ang viral video na ito na naghatid ng good vibes sa mga mamimili sa pamamagitan ng kanilang live song performances. Sa halip na puro tawanan at sigawan ng mga mamimili ang maririnig, napilitan ito ng kantahin ang masayang tugtugan ng ikinatuwa naman ng mga nasa palengke. Panoorin nga natin ang viral na palengke concert na ito. Wow. May birit, no? Oo, iba yan. Ang galing naman. Kaya mo bang sumayaw, Pao? Kaya mo bang sumayaw, Gigi? Siguro kanta lang, pero hindi ko masusure kung may birit yun. Baka basahin ko lang yun nasa karaoke. Ikaw ba? Speaking of kanta, ipapasok ko to. Okay. Impeachment trial, the records are coming out, no? Correct. Oo, pinayagan na yan ng ating impeachment court, no? Pero ayon sa BIR, partner hindi naman to basta-basta na pwedeng i-release ka agad. Kailangan may daanan pa siyang legal process at isa dito yung pagpayag ng Pangulo na ilabas yung mga dokumento, di ba? Para may mga pagkalakasin natin kapag pinayagan na impeachment o na, pasaded, pwede nang dalhin agad, ipakita sa mga tao. Pero hindi pala yun. Oo, may confidential pa rin siya, no? Pero meron lang bahagi, I guess, na pwedeng ma-open. So yung bank records, I think yung tax na na-approval na yun, na-approval na. Ngayon naman yung tax records ng iba-iba niyang, pati kumpanya, I think hinihingi. Correct, tama. Kailangan may process yun. Pero yung sa foreign naman hindi niya. kasali. Hindi kasali. So paano yun? Pag halimbawa, nabuksan na lahat dito sa Pilipinas, pwede bang umangat naman papuntang ibang bansa yung pag-open or dito lang talaga meron tayong jurisdiction? Siguro for now, nakafocus sila doon sa kung ano yung hawak natin sa ngayon or beyond our jurisdiction. Then kapag siguro may nakulangan pa ng ebidensya o may kinakailangan pa sila malaman, baka magpunta naman. Pero another partner, another steps of due process na naman. Medyo mahaba-haba na naman ito. Mukhang ang mahaba kasi may mga kumpanya pa na listed 2007. So ilalabas yun para makita kung ano yung records ng financial records nila. Okay, we're not just talking about any financial records, we're talking about 20 years. 20 years. O mahigit, more or less approximate na ganun katagal na mga financial records. Kaya diba? pala nagtanggal sila ng witnesses kasi mukhang sobrang haba talaga ng records na kailangan nilang tingnan, suriin bago ilabas sa kamera. Well, anyway, sa mga kaabante natin dyan, talagang patutok pa din sila sa ating sa ating special coverage dito sa impeachment trial kasi habang tumatagal, partner, talagang kaabang-abang, no? Kasi mamaya daw lalabas din si NBI Director Matibag, di ba? Talagang so, titistigo siya. Correct. Abang yung mga kaabante natin dyan kung ano ba yung mga sasabihin, mga malalahad, no? At kumapit lang tayo at tumutok. Mga kaabante. Bago yan, congratulations sa Corina Sanchez. Sa FAMAS, yes. FAMAS. Diba? Nako, that's a big deal. 40 years na pala siyang nagsiserve. Grabe, legend. Nako, congratulations po. Makapagpa-picture nga kay Madam pag nakita natin. Ako meron na, kami group. Wow, di ba? Talaga naman. At yan po, ang kabuuan ng Abante sa Tanghali ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-comment sa aming social media pages. I-search lang ang DWAR Abante Radio. Tumutok din sa aming Abante Radio YouTube channel para masubaybayan ang mga umaabanting balita at public service na maasahan. Sa ngalan ng buong pwersa ng Abante na walang sawang naghahatid ng mainit na balita, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Tumutok din sa hatol kay VP Sara Impeachment Trial Abante Special Coverage, kasama naman si kaabante Wedge Kudyamat. Ako ang inyong kaabante Jigo Postolero para sa Abante sa Tanghali. Narito na ang mga